Lakers kumuha na naman ng another player. LeBron James may banat kay Coach Darvin Ham. Baka matulad kay Frank Vogel. Matapos i-wave si Demoy Hodge at Alec Fudge ay hindi na nagsayang lang oras ang Lakers at pinapirma nila si Dylan Windler at ngayon ay muli silang nagpapirma ng another two-way contract player. Kinuha nila ang guard na si Skylar Mays ayon yan sa report ni Adrian Wojnarowski. Na-draft ng Atlanta Hawks itong si Skylar Mays last 2020 sa second round at nakapaglaro ng 2 season. Naglaro din siya sa Blazers averaging 4.9 points, 1.3 rebounds, 2 assists sa loob ng 11.8 minutes of playing time. Ngayong season, si Skylar Mays ay naglaro ng 21 games at 5 beses nakapag-start sa Blazers averaging 6.3 points, 1.8 rebounds at 3.6 assists. Na-wave siya ng Blazers kaya naman napapirma siya ng Lakers. So kailangan ng Lakers ng isang ball handler dahil wala pa nga si Gabe Vincent dahil sa injury kaya pwede na rin magamit itong si Skylar Mays lalo't may experience na maglaro dito sa NBA. Naputol na ang 4-game losing streak ng Lakers nang talunin nila ang Los Angeles Clippers sa score na 103-106. Well, ipinakita ng Lakers ang depensa at hustle play sa laro. Lalo na, nag-step up ang kanilang mga role player. Lalong-lalo na itong si Christian Wood at ang kakabalik lang na si D'Angelo Russell. Kapag ganito ang kanilang sipag sa paglalaro, ay talagang hindi malabong manalo. Ayon pa kay Anthony Davis, malaking parte talaga sa kanilang panalo ang pag-step up ng kanilang mga role player. Naging highlight pa ng laro ang mala Superman dunk ni LeBron James sa harap mismo ni Paul George. Maging si James Harden ay hindi makapaniwala ang reaksyon. Ayon pa nga dito kay James Worthy, eto na ang dunk of the century. Well, ano ang masasabi nyo mga amigo? Si LeBron ay gumawa ng team high 25 points, 8 rebounds, 7 assists at 1 steal. Si AD naman ay may 22 points, 10 rebounds at 3 assists. Naging efficient ang shooting ng Lakers na may 51.2% from the field at napigilan nila ang Clippers sa 39.6%. Sumaalat yon mga amigo. Sobrang dikit ng laban pero namanage pa rin ng Lakers na makontrol ang laro hanggang sa huli. Sa kabila ng panalo ay napakarami pa ring issue ang lumalabas, lalong-lalo na dito kay Coach Darvin Ham. Ayon kay Christian Wood, wala daw pakialam si Darvin Ham sa outside noise. At ito pa ang malupit. Binigyang kulay ang sagot ni LeBron James sa tanong ng reporter kung ano ang masasabi niya sa new look James Harden Clippers. Ayon kasi kay LeBron, hindi daw James Harden Clippers kundi Tilo Clippers. While si Ty Lue ay dating coach ni LeBron James sa Cavs kung saan nanalo sila ng kampiyonato kaya ganoon na lamang ang kanyang paniniwala dito. While ayon sa mga fans at analysts, ito'y malinaw na banat kay Coach Darvin Ham lalo't mainit ang issue na gusto na siyang patalsikin sa Lakers. Ang tanong kasi ng reporter ay patungkol sa success ng Clippers kaya mauunawaan mo talaga ang sagot ni LeBron James maliban na lamang kung talagang bibigyan ng kulay at iiba ang direksyon na pwedeng totoo naman. Ang kagandahan lang kay Coach Darvin Ham dahil may tiwala pa si Jeanie Buss sa kanya kaya medyo safe pa ang kanyang trabaho. Hindi katulad dati ni Frank Vogel na kahit nanalo ng kampiyonato sa Lakers ay sinisanti pa rin dahil sinisisi siya na hindi daw maayos na ma-integrate itong si Russell Westbrook. Well, mahirap talaga isabay si Westbrook sa mga ball-dominant player. Kaya masabi ko na hindi talaga yon pure kasalanan ni Frank Vogel dahil nawala ng Lakers ng solid na mga role player na pwede mag-complement sa laruan ni na LeBron James at Anthony Davis.